Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ang kwento ni Joseph, kung may mga ganitong story rin kayo, share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start. First year high school ako noon. Ilang araw na bago matapos ang quarter. May meeting ang mga teachers kaya walang nagbabantay sa classroom namin. Dahil doon, puro tawanan, kwentuhan at kalokohan ang laman ng buong silid. Maya-maya, may nagbiro ng, tara maglaro tayo ng red door, yellow door. Hindi naman ako ang papasok sa tinatawag nilang other side. Ako ang magiging guide. Paulit-ulit kong binibigkas sa mga salitang red door, yellow door, any other color door. Sa umpisa, parang simpleng laro lang ito. Nagpapalitan kami ng turn at karamihan sa mga nakikita ng mga kaklase ko ay parang bungo lang ng imahinasyon. Harmless at walang nakakatakot. Hanggang sa lumipat ang kaibigan ko na si Lime. Hindi niya tunay na pangalan. Kung kilala niyo si Lime, alam niyong hindi siya kailanman tumatahimik. Siya yung tipo ng tao na kayang punuin ng ingay at saya ang kahit anong lugar na puntahan niya. Pumayag akong gabayan siya sa laro. Unti-unting nawala ang sigla niyang enerhiya. Naging mababaw ang paghinga niya. Nanigas sa mga balikat niya. Pagkatapos ay mahina siyang bumulong. May lalaki nakatayo sa sulok. Nakatingin siya sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa kahit sino. Babala ko. Pero tila wala na siya sa sarili. Nakapako ang mga mata niya sa isang bagay na kami lang ang hindi nakakakita. Ilang oras matapos namin tumigil sa paglalaro, hindi na maikakaila ang pagbabago sa kanya. Tahimik na siya, sobrang tahimik. Nakaupo lang siya nang nakayoko, matigas ang buong katawan at ayaw tumingin o makipag-usap kahit kanino. Parang may kung anong kakaiba sa likod ng mga mata niya. Isang bagay na hindi dapat naroon. Lumaki ako relihiyosa, pero hindi ako madaling maniwala sa mga kwento tungkol sa demonyo o possession. Gayunpaman, nang makita ko ang kalagayan niya, napatanong ako sa sarili ko, paano kung ipagdasal natin siya? Question ko sa mga klaseng nagsisiksikan sa paligid niya. Nang simulan namin ang pagdarasal, bigla siyang nagbago. Nagpagulong-gulong siya sa upuan at itinutulak ang sino mang sumusubok humawak sa kanya. Magaspang at kakaiba ang boses niya, malayong malayo sa boses ni Lime na nakasanayan namin. Pagkatapos bigla siyang tumigil, nanigas, at saka bumagsak pabalik sa upuan. Nang muling magmulat ang mga mata niya, siya na ulit si Lime. Mukha siyang pagod, litong-lito at walang maalala sa mga nangyari. Tahimik ang buong silid, walang makapagsalita dahil sa gulat. Akala namin doon na matatapos ang lahat. Hindi pa pala. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula kay Lime. Gabi-gabi raw siyang binabangungot at nakakaranas ng sleep paralysis. Pero may isang gabi na hindi niya makalimutan. Nagising siya sa gitna ng dilim at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa paanan ng kama. Tahimik itong nakatitig sa kanya ngunit may kakaiba at nakakatakot sa paraan ng pagtitig nito. Dahan-dahang lumapit ang kanyang ina. Umakyat sa kama at pagkatapos ay lumutang sa ibabaw niya habang hindi inaalis ang tingin. Biglang bumuka ng napakalaki ang bibig nito parang isang walang ilalim na hukay. Mula roon ay umagos ang makapal na dugo pababa sa mukha ni Lime. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gumalaw. Pero para siyang nakakulong sa sarili niyang katawan. Nang ikwento niya yun sa akin, sinabi ko ang tanging alam kong makakatulong. Lumapit siya sa kanyang pananampalataya, magdasal at palibutan ng sarili ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at liwanag. Nakinig naman siya. Unti-unti, nawala rin ang mga bangungot at sleep paralysis na bumabagabag sa kanya. Ngayon, araw-araw na siya nagsisimba at mas naging malapit sa Diyos. Hindi na rin siya kailanman muling naglaro ng red door, yellow door.
Pero may isang bagay na hindi na bumalik sa dati. Nagbago si Lime. Tahimik pa rin siya hanggang ngayon. Minsan parang may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Isang mabigat na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing nakakakita siya ng nakasarang pinto, napapansin kong napapaatras siya o napapailing ng bahagya. Kahit kailan, hindi na niya muling ikinuwento kung ano talaga ang nakita niya sa likod ng mga pintong iyon. Mula nung araw na yun, may kakaiba rin akong pakiramdam tuwing kasama ko siya. Para may malamig at mabigat na presensyang laging nakasunod sa kanya. Isang aninong hindi ko makita ngunit ramdam ko. Kapag magkatabi kami, parang kumakapal ang hangin at bumibigad ang paligid. Hindi ko alam kung totoo ba yon o bunga lamang ng takot at alaalang iniwan ng nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, mananatili akong kaibigan niya. At kung may anumang bigat na daladala mula sa karanasang iyon, umaasa akong hindi niya kailangan harapin iyon ng mag-isa. Pero hindi ko alam yung red door, yellow door. Anong laro yun? Sabi niya, siya yung nagga-guide. Nagga-guide na alin. Hindi niya in-explain yung laro. Kayo, alam niyo ba yung larong yun? Comment niyo dyan kung alam niyo yung larong yun. Or nakalaro na ba kayo ng ganong laro? Kasi ako hindi ko alam. Tapos meron pang any other color door. Ay, alam niyo ba, may movie ngayon na Obsession. Panoorin niyo, ang ganda. Sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga nangyari kay Nikki. Yan. Ako meron akong sa isip ko, meron akong naagrihan na thoughts din ng iba. Basta, panoorin niyo. About siya sa Willowish. Yan. Kwento ko na meron siyang lalaki, meron siyang nakausap na babae. Ideal niya yun, guys. Gustong-gusto niya yung babaeng yun. Pero, yung appearance lang, yung itsura, physical, ganyan. Yung voice. Pero, not totally yung ugali, ganun. Hindi kasama yun. Kasi hindi niya kaya. Kumbaga, hindi mataas sa kanya yung babae. Kumbaga, tapos hindi pa siya gusto ng babae. Pero siya, gustong-gusto niya, fantasy niya yung babae, yun na lang. Fantasy niya yung babae, tapos, syempre, ayaw sa kanya, di ba? Tapos, meron siya natuklasan na willow tree, kung saan pwede ka mag-wish. Pero one wish lang. I-snap mo muna yon tapos saka ka mag-wish. Ganon. Tapos, nag-wish siya. Tapos, alam nyo na, yung title nga, Obsession, naging obsessed sa kanya yung si Nikki. Pero, yung Nikki na yon hindi talaga siya si Nikki. Hindi talaga siya si Nikki. Ano yon parang ideal lang. Yun yung wish niya kasi. Magustuhan siya, mahalin siya nung Nikki. Tapos, parang yung totoong Nikki, parang nakulong siya somewhere. Nakakatakot yung part na ikina-cancel niya na yung wish niya. Kasi nga, 'di ba, obsessed sa kanya yung wish niya na Nikki. Gusto niya kasi yun, mahalin siya ganun. Mahalin siya ni Nikki. Pero sobrang nakakatakot talaga, be. Lalo na yung matutulog na sila. Tapos, sabi ng babae, panonoorin daw siya. Oo, matulog ka lang dyan, panonoorin kita. Yung ganun. Like, what the fuck? Tapos, sobrang scary yung part na nagising siya ng, alam mo yun, madaling araw, ganun. Tapos, nagulat siya, hindi niya katabi si Nikki. Tapos, pagtingin niya sa sulok, nandun si Nikki. Maganda yung part na yun, guys. Tapos, yun ngayon, tinatanong ko sa inyo kung ano sa tingin niyo yung nangyari kay Nikki. Yes. Ganun. Oy, ba't tayo napunta sa ganung kwento? Kung may mga kwento kayo katulad ni Joseph, meron siyang friend na na-possess dahil sa isang laro na red door, yellow door. Comment nyo dyan sa comment section or di kaya dyan sa FB group natin, i-send nyo. So, yun lang, guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye!